evening sa aming mga viewers. Mga kaibigan, kung patuloy man na sa kalooban natin, nararamdaman natin na parang may kulang. At hangad natin na ito'y mapunan. Tandaan niyo po, nakahanda ang Diyos na tayo ay tulungan. At dalangin namin, kami po dito sa programang ito, sana ito ay matugunan dito sa programang Full Life. Magandang gabi and welcome back sa ating series na Alter Ego, The Battle Within, dito sa programang Full Life. Noong nakaraang pagpuprograma po natin, ay napag-usapan po natin ang part 1, ang katotohanang naranasan nating lahat, na sa loob ng ating pong pagkatao ay may labanang nagaganap. At ang halimbawa po na ibinigay ng programang ito ay ang struggle po ni Paul sa Romans chapter 7, kung saan sinabi niya ang gusto kong gawin, di ko magawa. At ang ayaw kong gawin, yun pa rin ang nagagawa. Tama po. Pero ngayon, pag-uusapan natin ang magandang balita na hindi natatapos sa laban na walang pupuntahan dahil pwede nating ipanalo sa kalooban natin. At yan ay kapag pinili natin ang Panginoon to lead us. Kaya ang topic natin ngayon ay Alter Ego, The Battle Within, Part 2, ang bagong ako. Minsan tayong lahat, madalas at patuloy pa rin nararamdaman. Walang ligtas dito, di po ba? Damdamin na kahit gusto mong magbago, pero nandun pa rin. Hinihila ka pa rin pabalik sa nakaraan. Nabanggit namin ng part 1, dalawang tinig o boses sa loob natin na parehong gustong manalo. Nagsasabi nung isa, sabi nung isa, sumunod ka sa Panginoon. Yung isa naman, bumubulong, mahirap talaga at di mo kakayanin. At kapag napagod ka na, sa paulit-ulit na laban, hindi mo maiwasang itanong, Brother Amadeo, hanggang kailan ako magiging ganito? Di ba? Tandaan mo, kung dumarating ang puntong ito, hindi na ito tungkol sa kung kaya mo ba ang ipanalo ang nasa loob mo. Tungkol na po ito sa kung sino ang tunay na nabubuhay sa loob nyo. Alam nyo po, hindi ito tungkol sa ating sariling kakayanan. Kaya balikan po natin ang pagtalakay kung papaano nga ba napagtagumpayan ni Apostol Pablo ito. Basahin po natin ang Galatians chapter 2 verse 20. Pakinggan niyo po. Ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo. At ngayon, hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Opo. Napakaganda ng talata na sinulat ni Apostol Pablo dito po sa mga taga-Galacia. Ito po ay nag-iiwan ng pag-asa at tibay ng loob. Malalim at pinaka-personal na pahayag para po ito sa ating pong pamumuhay, sa pananampalataya, sa ating pong pagkakilala, sa ating Panginoong Kristo Jesus. Ang aklat ng Galacia ay sinulat ni Apostol Pablo sa mga rehiyon ng Galacia na ngayon ay bahagi ng Turkey. Ang pangunahing tema ng sulat ay kalayaan dahil kay Kristo, laban sa mga dating pamantayan na sinusunod ng tao. Layunin po ni Apostol Pablo, mga kaibigan, ipakita na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo lamang at sa pamamagitan ng ebanghelyo ng mabuting balita sa lahat ng tao. Napakaganda po nito, kaya makakatulong itong call to action na ito. No, kasi nabasa po natin kung papaanong tiniyak ni Apostol Pablo na kayang manalo ng bagong tayo. Sabi nga ni Brother Amadeo kanina, nagtatanim ng pag-asa sa kalooban natin. Itong sulat niya. Kaya himayin po natin. 5 bagay po ito na makikita natin sa sinabi niya sa Galacia na binasa po natin. Una, sabi ni Apostol Pablo, ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo. Hiwaga pa ito sa marami, pero sa tulong ng Diyos, pag-usapan po natin. Ibig sabihin, yung dating siya o dating tayo, yung madalas ay sumasala o namimiss na sundin ang kalooban ng Panginoon. Yung pagkataong umaasa sa sariling gawa, pagkataong nabubuhay para sa sariling kakayanan, yun yung tinutukoy ni Apostol Pablo kasamang napako sa krus. Well, naiintindihan natin, hindi po ito literal, di ba? Kundi spiritual na pagkakaisa kay Kristo
dahil sa kanyang kamatayan. In other words, yung gawa ng Panginoon sa buhay ni Apostol Pablo ay sinampalatayanan niya. Kaya nandun yung sinasabi po kanina ni brother na nagtanim ng malalim na pag-asa sa puso niya na hindi na tungkol sa sarili niyang kakayanan ang labang ito. Tungkol na po ito sa kung sino yung nabubuhay sa pagkatao niya. Tulad ng sabi sa Romans chapter 6 verse 6, yung dating pagkatao, totoong ipinako sa krus. Ibig sabihin, siya na po yung nag-sacrifice. Siya na yung namatay. Yung katawan ng Panginoon sa laman. No? Yun po ang tumubos sa kasalanan o kasamaang nagagawa ng tao. Kaya tapos na yung laban eh. Ang krus ay hindi lang simbolo ng kapatawaran, kundi ng pagkatalo ng dating pagkatao o pagkatalo ng alter ego. At yun po ay pasimula naman ng pagkapanalo ng bagong tayo dahil kay Kristo. Yun po yung magandang bagay na ginawa ng Panginoon sa buhay natin. No, eh. Amen po. Kasi po, mga mahal namin mga taga-subaybay, aminado talaga tayo na hindi talaga natin kaya. Kaya yung bagay na hindi natin kaya, ginawa na po ng Panginoon yon sa buhay natin. Kaya merong pag-asa na talagang pagtatagumpayan natin yung alter ego na yung mismong kasalanang malaking boses o malakas na boses na kumokontrol sa atin. Kaya dahil po dyan, ipagpatuloy po natin yung sulat ni Apostol Pablo na gaya kayo na binasa po natin at ganito naman po yung hanay. At ngayon, hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Ayun na. Kanina, yung kasalanan. Yung alter ego na kumokontrol sa atin at umaalipin sa atin. Ngayon po naman, sinasabi sa atin, si Kristo na ang nabubuhay sa atin. Di ba ito yung mabuting balita? Napakagandang balita po nito, mga minamahal namin mga taga-subaybay. Talagang ito po ay nagtatanim ng magandang pag-asa sa buhay natin. Dapat natin itong ikagalak. Dapat tayo matuwa. At alam niyo po ba kung bakit? Kasi yan po ay katotohanan ng buhay na ipinakita ng Panginoon sa lahat ng kumilala sa kanyang pangalan. Ang pagtitiwala sa Panginoong Kristo Jesus ay napakalaking pagpapala sa atin. Kasi po, ang Panginoon hindi po gaya ng tao o kahit na sino na iniidolo nating tao. Kung susundan po ito mula sa panglabas na pagkatao, talagang hindi po magiging katulad ng sa Panginoon, kundi siya mismo ang nananahan sa loob natin ng mga sumasampalataya sa Kanya sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Ang ibig pong sabihin, hindi na ako, hindi na ikaw, hindi na po yung alter ego ang siyang sentro ng ating pong paggalaw, pag-iisip o pagkilos, kundi si Kristo na po, mga minamahal na mga taga-subaybay, ang kumokontrol sa atin. Di ba yun ang nakatutuwa? Ang layunin po natin, ang direksyon ng ating buhay ay pinangungunahan na po ng Panginoon. At yun po'y napakaganda. Ang identity natin ay hindi na po ang lumang ako o lumang ikaw, kundi ang buhay ni Kristo na nasa loob natin. Kaya pupunta po tayo sa number 3, di ho ba? Dahil tapos na yung laban, dahil sa ginawa ni Kristo, malinaw na sinabi ni Apostol Pablo na siya ring pag-asa natin, hindi na ako ang nabubuhay, kundi siya na ang nabubuhay. Opo. Ang tanong ngayon, kumusta buhay natin ngayon? Sabi ni Apostol Pablo, sa third point ng ating binasang verse, ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman. Pag-usapan po natin yon. Sa laman, ibig sabihin, itong araw-araw nating ginagawa, pagtataguyod natin ang ating mga responsibilities sa buhay. Habang naririto pa tayo sa mundo, kahit tayo'y nabubuhay pa sa pisikal na mundo, iba na po yung prinsipyong gumagabay sa atin. Opo. Di ba? Sabi ni Apostol Pablo, yung buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman, gusto niyang ipakita para maging example po sa atin, iba na ang prinsipyong pinanghahawakan. Iba na yung batayan ng pamumuhay. Hindi na sabay sa agos. Hindi ba? Papaano kakakapit dito kung saksi naman tayo na hindi lang pagkalito, kundi pagkatalo lang ang pinagdalan sa atin ng alter ego. Kaya ganyan pong ulitin ko yon. Paano ka manghahawakan sa dating prinsipyo, sa dating pamantayan, sa dating tayo?
na-witness naman natin at na-experience at the same time kung saan tayo dinala nito. Hindi lang nilito buhay natin, hindi lang nilito pagkatao natin, nilito pati pamumuhay natin. Inihatid tayo sa hindi mabuting kalagayan. Sabi nga sa part 1, di ba? Oo, sa ngayon, neutral kung ipaliwanag ngayon ng mundo ang salitang alter ego. Pero hindi maiiwasan ng katotohanan. Kahit ginagamit po ito ng mga artist bilang isang stage name, Brother Amadeo, ang tanong, lahat ba masaya ang pinoportray na personality sa stage? The question is, pagbaba ng stage, yung pa rin kaya yung pagkatao? Hindi na po. Di ba? In reality, ganun ang nangyayari. Kahit po kami dito, di ba? Nagnanais na mapaglingkuran kayo, pero ito ba mismo ang buhay namin pagkatapos ng pagharap sa kamera? Mga kaibigan, salamat sa Panginoon. Dahil mahirap salitain ang isang bagay na hindi mo naranasan. Sa tulong ng Panginoon, kapwa natin ito mapagtatagumpayan. At katulad ng sinabi po ni Apostol Pablo, ay ikinabubuhay ko sa pananampalataya sa anak ng Diyos. Ito po yung bagay na isang napakaganda na ipinapatanaw sa atin kung ang Panginoong Kristo Jesus na ang kumokontrol sa atin, hindi na po yung kasalanan. Tayo po ay nalipat na mula sa masamang kalagayan patungo sa isang napakagandang kalagayan na pagiging anak ng Diyos. Kaya yung mabuhay sa laman ay di natin maiiwasan talagang mahirap. Totoo po yun. Pero ang mahalaga po ay nabubuhay na po tayo sa kalayaan. Wala na po yung kapangyarihan ng kasalanan, hindi na po siya nakakokontrol sa atin dahil natutunan na po nating ipaglaban ang ating pong pananampalataya na ang Panginoon ay ipinanalo na ang laban. Kung ganon, natalo na ang kasalanan, dapat namang lubos tayong kumilala na kontrolin naman tayo ng ating Panginoong Diyos upang mapanatili natin ang mabuti nating kalagayan. Kaya naman mga minamahal namin mga taga-subaybay, ibig sabihin po nito, bawat hakbang, desisyon at laban sa buhay ay hindi na po natin ibabase sa sarili nating lakas, kundi sa patuloy na pagtitiwala sa Panginoon. Ang buhay na kumikilala kay Kristo ay hindi lang one-time decision. Ito ay araw-araw, mga taga-subaybay, araw-araw na pamumuhay sa pananampalataya at saan tayo tiyak na dadalhin po nito. At kung hindi kung hindi na nga po sa dating pamantayan, kundi pamantayan na po natin ngayon ay ang ating pong pananampalataya, ibig sabihin, tayo man po ay may itinataguyod na responsibility sa ating pong pag-aaral bilang estudyante, pamilyado, businessman, nanunungkulan sa lipunan, or anuman po ang ating obligasyon sa buhay. Napakagandang maisip po natin ang tinuturo ng Panginoon. Ang maging basis mo sa lahat ng iyong mga decision, gaya ni Pablo, ay yung kanyang pananampalataya. Yan, napakabuti po. Kahit po, pamumuhay sa laman. Wala na pong alter ego. Wala na pong doble cara. Hindi yung iba ako sa harap ng kaeskwela ko, iba ako sa harap ng pamilya ko, tapos iba ako sa trabaho ko. Isa na lang. Isa na lang po. Wala nang alter ego. Yung tunay na ikaw ay nabubuhay sa pananampalataya. At alam niyo po, kung saan nag-ugat ang lahat ng ito na maging tama ang pamantayan ng buhay ng tao, sabi ni Pablo, sa last part ng verse na binasa natin, na sa akin ay umibig at nagbigay ng kanyang sarili dahil sa akin. Mga kaibigan, dito po nakaugat ang ikapapanalo nating lahat dahil sa pagmamahal ng Panginoon. Ang dahilan kung bakit si Pablo at tayo rin ay kayang mamatay sa sarili ay dahil may isang umibig sa atin hanggang sa kanyang kamatayan. Ang tunay na pagbabago ay bunga ng pag-ibig, hindi ng takot o obligasyon. Kapag naramdaman mong may dalawang ikaw pa din, isa kay Kristo at isa sa luma, tandaan mo, ang lumang ikaw ay napako na sa krus. Hindi mo kailangang magpursiging patayin yung dating ikaw. Kailangan mo lang maniwalang pinatay na siya
ng pag-ibig at sakripisyo ng Panginoon. Ang tunay na pagbabago ay hindi self-reformation, kundi Christ-formation. Ang totoong pagbabago ay hindi self-improvement. Hindi ito yung new year, new me, kundi new life sa pagsunod sa Panginoon na umibig sa atin. Eksakto po ang inyo pong sinabi, kapatid na Ryan. Kasi po kung sarili lang natin ang pagbabasihan, babagsak pa rin po tayo. Tama po. Mga minamahal namin mga taga-subaybay, tanggapin po natin ang katotohanan ito. Hindi po talaga natin kaya. Kung pananatilihin po natin ito, babagsak po tayo. Pero kapag si Kristo na po ang namumuhay sa atin, siya na po ang kumokontrol sa atin, iba na po ito. Hindi na po tayo ang bida rito. Hindi na po siya, hindi na po yung alter ego, hindi na po yung kasalanan ang makapangyayari sa buhay natin. Kaya sa full life, ang goal po natin hindi lang makilala ang Panginoon, kundi mabuhay na kasama siya sa araw-araw. Sa ating isip, sa puso po natin, sa ating po mga gawa. At kapag hinayaan po natin ang Panginoon, ang humawak ng manobela ng ating buhay, mararanasan po natin ang tunay na kalayaan. Hindi dahil perfect tayo, hindi dahil perfecto ka, kundi dahil may perfectong Panginoon tayong kasama. Kaya, ang tanong, sino ang namumuhay sa loob mo ngayon? Ikaw pa rin ba o si Kristo na? Kaya ito ang panawagan. Simulan po natin ang bawat araw sa panalangin. Gaya nito, Panginoon, Ikaw ang mabuhay sa akin. Dahil sa dulo ng lahat, ito ang full life. Ito ang destination. Hindi yung buhay na walang problema, kundi buhay na may direksyon, may lakas, may kapayapaan. At kaibigan, tandaan mo, hindi man lahat ng laban natin sa buhay ay naipapanalo. Ang mahalaga, alam mo para manalo, lumaban ka. Ulitin ko po, hindi lahat ng laban na ipapanalo. Pero dapat mong tandaan para manalo, lumaban ka. Talunin mo ang alter ego para kay Kristo. At dahil dyan, ay kapwa nating masasabi na, when God is all we have, surely we can achieve a full life. Magandang gabi po. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa palatuntunang ito ng Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kung nais po ninyong mapanood ang iba pa naming programa at upang lubos po ninyong makilala ang Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, mag-subscribe sa ating YouTube channel na The Most Holy Church, bisitahin ang aming Facebook page na MHC Media. At bisitahin ang ating official website na www.mostholychurch.com. Maraming salamat po.